Ginoo karon nga buntag o God is always good sa itong mga kinabuhi. Amen? Salamat po sa Ginoo nga naanapod karon nagkakahukay to honor and to worship our living God. No, taliwala sa mga panghitabo, mga challenges sa kinabuhi. No, grabe kayo no. Mga panghitabo ron. According sa mga balita kay kuan na ni na factor ani ang climate change. Okay. Katong andam po balita nga sa Saudi, na kuan mo, nakabantay sa mga naay. Grabe nga pagbaha po dito no, sa Mecca, katong kanang pilgrimage sa mga Muslim. Di baha po niya, naapoy mga balita nga ang deserto, naapoy mga sightings sa snow ba, nag-snow na sa deserto. Grabe nga climate change kung katong ang pinaka-kuan karon kanang kuan nga balita katong sa sunog lagi no, sa wildfire sa LA, California. No, tinuod to na ay mga nagyaga-yaga, nagbugal-bugal sa Ginoo. So, keep God out of California. Di sila gusto nga na God sa California. Mo to nga siguro no, di kita maka-pinpoint accurately nga mo gyud ay reason, pero possible dako ang possibility gyud niya. Tungod di ana kay kung imong tanawon dili kun makaya sa mga bombero no, itabangan ang mga bombero sa other cities, pero dili na lang makaya og kanang palong ang kalayo. Pero kung giulan, pero kung kato nga tayo nag-ulan, mapalong to ba? Kung nag-ulan lang. Unya na yung mga video mga kusog kayo ba no? Ang hangin ba? Kusog kayo hangin nga mas nakapapaspas sa pag-spread sa kalayo. So salamat sa Ginoo nga na yung mga inanang reminder po ba? Atong itanawon ang positive side po, nga na yung reminder ng Ginoo nga dili siya dapat gara-garaan kay tinuod siya ng Dios. Nya ang kana siya ng Dios, muhatag gyud siya og disiplina sa mga magbugal-bugal sa iya. So, salamat once again nga naata karon nagtapok na to worship and to honor our Lord. Wala ka ni simba diri kay tungod kay maayo ta sa pagpagaling, but simba ta kay maayo ang Ginoo. Amen. So salamat po sa Ginoo sa mga visitors nga atong nakauban karon. Welcome kaayo sa inyo ha. Salamat nga nakauban ta, nagki-fellowship ta sa pagsimba sa atong Ginoo. And salamat po sa privilege nga gihatag po sa Ginoo sa kuha sa pagdala sa iyang mensahe karon ng buntag. And padayon ta sa ato ang emphasis this month of January, which is living like Christ. Atong emphasis karon na bulan, living like Christ. And ato ang title sa atong sermon this morning is Living Like Christ, a life of humility, obedience, and sacrifice, found in Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Atong gibasa gaina. Sa atong pagpadayon, let us pray. Palihog sa pagtindong, masamot sa Ginoo. Father God, ang atong ginaaday, kung ginapasalamat sa Lord, tungkol kay maayo ka sa mga kinabuhi, Ginoo. O ikaw ang tinatahanan po sa mga kinabuhi. Salamat Lord kay imo mingyatagan o panahon nga makasimba sa imo ha. Hindi ko sa pagsimba o pagdayeg sa imo Lord. O sa mga pagpaminaw o mamalandog sa mensahe Ginoo, padayon nga magapangayo sa imong pagiya, mga ini sa imong kaalam nga langit noon, kahibalo nga langit noon Ginoo, nga ikaw pangistorya sa mua. Nga pinaagi sa mga pulong nga mga misutan karon. Kini mahimo panalangin ka namo Ginoo. O Father, ang ginatugyan sa imo tanan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Palihog sa lingkod. So, before we proceed, maghatag ko og gamay nga biblical background sa ato ang text karon sa Philippians chapter 2. And we all know nga ang writer or ang author aning book no, si Apostle Paul. No, usa siya ka missionary o usa ning sa iyang mga natanom nga mga simbahan sa iyang missionary journey o kani kauban niya sila Silas, no, sila Dr. Luke sa pagtanong og simbahan no, pag-spread sa mensahe sa Ginoo. Bisan ko daghan siya mga challenges sa iyang journey o kani nga time na priso siya ani
Samtang gasulat siya sa taga Philippi, iyahang gisulatan sila nga naa siya sa Kristohan. So kani nga letter gisulat around 61 AD, no, after death ni Christ, 61 years later, no, gisulat niya ning Book of Philippians. And iyan gisulat of course sa mga Christians sa city of Philippi. Kaning mga believers diri nga lugar, they are known nga close kaayo sa Paul. Tungod kay kani nga mga magtutuo are known for their kindness and their support sa ministry ni Paul. Ganit i-acknowledge ni Paul ani nga buong ang taga Philippians tungod kay sila lang ang ka-support sa kang Paul sa iyang ministry. So, ganang gisulatan lang sila ni Paul. Tungod kay kani nga letter is to encourage and to teach the Philippians. And he wanted them to live in unity and humility, following the example of Jesus Christ. So, mao gyud ang pinakaunod, no? To follow the example of Jesus Christ sa ilang kinabuhi. And pinaagi ana kung i-follow nila ang example of Jesus Christ, na sila unity and humility sa sulod sa ilang community sa mga believers. So, kita po as Christians, ang ato ang ultimate example kay si Jesus Christ. Tama? Siya ang pinaka-ultimate example nato. Ang iyang life makonsider nato nga roadmap, no, roadmap nato sa ato ang pagkinabuhi. Siya ang model. Dili nato gyud 100% ma-perfect ang masundog ang gibuhat ni Christ, pero siya ang ato ang basihan sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Ang scripture sige ginasultihan ta nga we are to be set apart sa kalibutan. Katong mga trend sa world, kanang malahit ka ba? Naa ka sa kalibutan pero lahit ka sa ilang trend. Especially katong mga practices nga dili kanang Christ-like ba? Mga practices nga dili godly. Ingon sa balita na kaning di ba ang California kay heart of the entertainment industry na dira ang Hollywood. And grabe na sila kung makonsider mo ba nga layo na sila sa Ginoo. Kung lahi na ang ilahang priority and focus sa ilahang kanang pagkinabuhi. So, in one of scripture, we are to be set apart from the world. O ang pagsunod kang Christ is not easy, di ba? Challenging yun siya kaayo, labi na daghan mga pagsulay sa atong pagsunod kang Christ, daghan mga kanang makumpit po ba? Mahimong mga distractions na to. But we are blessed kay kanang naatay scripture nga mahimong guideline na to help us grow in Christ. So, before asking how to live like Christ, we must first ask, how did Christ live? Diba? To learn how to live Christ, we must first understand how did Christ live. So, ang Book of Philippians, nagasulti siya, clearly, nagahatag siya picture of the life of Jesus Christ. Ginapakita, aning nga verse, kung gibasa ina, that Christ was humble. No, wala siya nag-seek sa power or fame. Wala siya anak ng mga desire. Kinabuhi siya to serve others. Wala siya nagpa-serve, kundi siya ang nag-serve sa uban, putting their needs before His own. Kunya, makita nga sa life ni Christ that He was obedient to God even when it meant suffering. Bisan kung kabalo siya nga painful ang iyahang agihan, but He still obeyed God, surrendering His will to the Father. So, by following the example of Christ, we can learn to live a life of humility, obedience, a life of humility, obedience, and sacrifice. Muna itong tunan kaning tulong ako karon ng muntag. Muna itong 3 points karon. So, first point, a mindset of humility. Ato makita sa verses 5 to 6. The first point nato, a mindset of humility. Giingon diri, in your relationship with one another, have the same mindset. Now, remember the word mindset, as Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage.
So, klaro maayo sa atong verse nga ginasulti ni Paul sa atoa that God calls us to have the same mindset as Christ. Natay same niya kanang panguna-una. Nga naman, tungod kay our thoughts influence our behavior. Mo agree mo? Ang ato ang hunahuna mo influence daw sa ato ang mga actions. The mind is the starting point of our character and behavior. Sa psychology, natin ginatawag na cognitive behavioral theory. Ang pasabot ani nga ang atong thoughts daw, atong feelings, and atong behaviors are interrelated. No, connected sila, naa sila'y kanang connection. Kani atong thoughts, feelings, and behavior. Unya, gisuportahan po ni sa study katong 2020 na-study about nature, human behavior. Ginusuportahan ni siya nga idea na if we mentally rehearsing our actions, it increases the likelihood to performing them. Sa atong ginapahuna-huna, most likely, or taas ang percent niya, ato anang buhaton. Maka-affect sa atong behavior and actions, sa atong attitudes, sa atong feelings. So, kung atong tanawon sa biblical nga theology, no, connected yun ang science, no, ang science ng Bible, no, dili din sila mulayo, connected din sila. So according sa itong gibasa kay inang verse sa 5 o 6, ang mindset ni Jesus Christ was one of humility and selfishness and obedience. Kung ato daw ni i-adapt ang kaning same nga mindset ng Jesus Christ, it will lead us to a life that honors God. Atong life makapahimuot sa Ginoo and maka-serve ta sa uban. So, life of selfishness. Manang atong i-consider ang need sa uban more than sa atoa. Pareha sa gibuhat ni Jesus Christ. Nganong ginasulti man ni Paul nga ato ang mind, permiti man ginabalik-balik niya dapat ang mindset pareha sa mindset ni Jesus Christ. Tungod kay ato ang huna-huna can be filled with many things. Like mga negative things, no? Mga selfish desires, pride, mga doubts, mga fears. Nakabalo si Apostle Paul nga, kanina mga klase ng mga thoughts, mga negative thoughts, it can dominate or distract us from living like Christ. No, kanina mga pangunahon na, it can affect and distract us from living like Christ. Muna nga nagsulti si Apostle Paul sa Romans 12:2. Familiar mo sa verse? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang mind gihapon niya ang gigatira. Tungod kay ang atong mind, ang atong behavior, atong actions are interrelated. Muna nga importante gid kaayo nga ato gid permitted i-kondisyon atong muna-una o atong kasing-kasing ngadto sa mga langitnon or Kristohanon nga mga panghuna-una. No, kailangan niyo itong mubabad kita sa pulong sa Ginoo. No, usa sa mga pwede itong mahatod, mubabad sa pulong sa Ginoo. Kay kung pamiti ka mubabad sa gawas, makabanday ko ba karon? Okay mo time, puro ka naa ka sa sampo, naa ka sa sugalan, ma-adapt nimo ilahang istoryahan, ma-adapt nimo ilahang behavior, unlike kung mas na gahin ka daghang panahon sa simbahan, sa mga church fellowships, mga activities, mas ma-adapt nimo na ng mga character kaysa sa gawas. Mga bantay ang kabalo mo, bantayan man ninyo na kung mas daghang time sa gawas. Mga unbelievers, mga friends, mas ma-adapt nimo ilang mga words, mga pagpanulti, the way they behave, ma-adapt nimo na sila. So muna, mindset, a mindset of humility. Tapos in verse 6, gingon diri niya, despite being in the form of God, Jesus did not cling to His divine privileges, but chose humility. Wala niya gikuptan ang iyahang posisyon or nag-demand of recognition from God, but iyahang gilimit, ang right term siguro, gilimit, wala niya giwala niyang divine privileges. Naara iyahang pagka-divine, pero gilimit niya to relate to us, no? to us.
and He take on the human form para mabuhat niya ang iyang mission diri sa kalibutan. So for us, kaniya verse, it reminds us to avoid selfishness and pride and to follow Christ's example by putting others before ourselves. No, wala siya na kupot sa iyang kanang posisyon as God, but iyahan yung ibiyaan para sa atua, no, to sacrifice himself para sa ato ang mga sinners. So, to live like Christ means to think like Christ. Kung mag-desire ka to live like Christ, muapil yun na dapat nga, we need to think like Christ, atong mindset, atong i-renew. And to think like Christ is about putting others ahead of ourselves. According sa verse, atong ibasihan atong verse kaina. Atong i-let go atong pride, and we need to serve with a humble heart. Kaninya mindset, dili lang siya makapa-please sa atong Ginoo, but it also builds a stronger Christ-centered relationship towards our Christian brothers and sisters. So remember this quote, ingon diri, true humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. No, naidakong kalahian ana kanang thinking less of yourself. Ang pasabot murag imong degrade ang imong kaugalingon. Murag nag-self-pity ka ba? Dili na siya ang true humility, thinking less of yourself. But true humility is about thinking of yourself less. Bisan og dako ka position, but imong ginapaubos permit imong kaugalingon for the sake of others. That is true humility. Usa sa mga the best na illustration ani sa Bible atong makita, katong foot washing nga gibuhat ni Jesus Christ. Kani siya, familiar mo ani nga story, katong giugasan niya ang tiil sa mga disciples. Nakatry ko ani, pero kausa lang tungkang na sa unang sa dugmanon. Katong speaker nato si itong taga-BUP bitaw. Siya to, Kuya Ryan, no? Kuya Ryan. Giugasan niya ang tiil ng mga staff, and then kami mga staff, giugasan mo ng tiil sa mga campers. Na, sabi niyo ang reaction sa mga campers, dili sila, maulaw sila. Kaya wala man tanaan, wala na kultura. No, wala na sa atong kultura na hugas o tiil sa mga tao. But gibuhat ni Jesus Christ, despite being Lord, despite being Master, but He took the role of a servant. Kaya sa time ni Jesus, kaning foot washing was a common practice sa Middle East, especially sa Israel. No, mo ginailang kultura nga kung naay mga guests mato silang balay, ilaha gyud ugasan ang tiil. Tungod kay kanang ang ilaha mo dito sandal ra. Amo to say branda dito si Nike. Pero ang ilahang kanang kasagaran gyud niya suot sandal gyud. Tapos ang ilang balsada dito dili semento o asfalto. Kuan gyud kanang abuhol ba? Pakabantay mo sa una kanang basketballan sa amo sa baybaydos. Pag magdula mi dira basketball, pag mo na magdula, ang amo ang tiil mapuno ginagabog, mura mig nagmedyas og kabog. Magingana siguro yan ako mahuna-unaan ba. So naa sila'y ginahimo nga foot washing kung niya ang kasagaran niya maka-assign ani nga trabaho, mga servants or mga slave. Mo nang ilahang ginapahimuan ang trabaho. Kung naatay bisita karon sa atong sa Pilipino nga kultura atong buhaton kay paisnakon man, di ba? Paisnakon o entertain man yan kasagaran sa ato. Murag nakatungdan ko sa story ni Pastor Juan anak sa Dajangas Andoy, Pastor Andoy, nga kada Sabado daw magbisita daw sila kada balay-balay sa mga membro. Daghan man silang membro, ubot pila na hundreds na ilang families, 1,000 na ilang membro. Hundreds ilang family, 1,000 ilang membro. Lagi man nga anak. Kada bisita daw nila, ang ginaserve yun sila, coke, pan o biskwit. Ato na po sila sunod balay.
Bay na buko. Pag humagin sa pagkagabi na ba, malandong sila. Alam, may atang buhaton, mamatay tagdali. Kinihon tani. Walang ginustak nila ilahang member pagkasandi niya. Ayaw na mo pagkuhan sa buko, tubig ra. Kaya masakit ni anig dali. Kaya ikaw, nag-serve kag Coke. Nagbisita niya sa Pikas, Coke food. So yung wala na ang kultura sa Pilipino, lahit kaayo sa mga sa Middle East. So kani nga culture or practice was considered one of the most and humbling tasks sa ilaha. So si Jesus Christ sa katong gibuhat niya ni sa mga disciples na usab ang ilahang cultural understanding about power and authority. Nasyak ng mga disciples ba? Galing si Peter, nibalibad siya. Lord, ayaw. Nasyak sila ba nga? Dili man yung mga trabaho. Trabaho man yung mga servants. Ikaw, master mo ba? Mariana ba? Pero nausap ang ilahang understanding about authority and power. Knowing niya si Jesus Christ, He was the Son of God, na siya divine authority, but ipilit niya to perform the most menial and degrading task sa ilahang society. So kaning action was a radical demonstration of a true servant leadership. Nung ginapakita niya unsa ang true servant leadership, and ang servant leader or ang pagka-great nga leader are not found in serving others, but are found in serving others. Dili ang kanang magpa-serve ka. Muna ang true servant leadership. So pagpasabot kaning nga story or kaning nga gibuhat ni Christ, it challenges us to rethink of how we view authority, of how we view leadership, and how we view service. No, leader ka, asa man ka leader, sa government man ka leader, or sa church nga leader, same ang gusto ni Christ mahitabo na dapat servant leadership. No, mabuhat lang ni if we have the same mindset with Christ kana siya mindset of humility. Ang atong quote nga kuan gaina plus ato diri gaina nagapasabot niya ang humility is not about self-deprecation kanang imuhang look down imong kaugalingon. That is not humility. But humility is about choosing to prioritize others and serve them regardless sa imong position or status. Agreed? No, regardless sa imong position or status, kung sa nakadakay ang position, ang gusto ni Christ, if you desire to live like Christ, we should always show servant leadership. Murag ka ng leader ka sa church ba, or sa pastor mo ka, or deacon, or chairman ka sa imong committee. Mutabang ka panglimpyo, mutabang ka panghugas ng plato, without seeking recognition. Anang dili pasabot nga leader ka, di na ka mo liho, no? So, ang question ani, are you willing to let go of your rights or your positions for the sake of others? So, evaluate mo heart. Am I willing to let go of my rights, my position for the sake of others? Am I willing to serve them? Bisan ko upo sila ni ako apas. Number 2, a life of obedience, verse 7. Rather, he made himself nothing. Now remember these words. He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kaning passage or kaning text, usanin sa mga naapoy mga misinterpretation ani. Ginatawag nato ni doctrine of kenosis. What was about self-emptying. The Greek word is kenosis. That refers to self-emptying of Jesus. Di ba na siya na sa verse, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Daghan mga Bible interpreters, ningon sila nga, giwala ni God, ni Christ ang iyang pagka-God. No, nawala daw ang iyang pagka-God aning time. Which is wrong, of course. Ang kanang na doktrina kay ginatawag na siya modalism. No, doctrine of modalism. Kanang modalism, ang pasabot na di ba, Trinitarian man ta.
ang ilahang doktrina ana wala nag-coexist ning tulo, Father, Son, and Holy Spirit. Ang ilahang doktrina ani nga naay time nga ang Father lang ang nag-exist, wala ning duha. Murag makaingon ta ba nga tulog ning duha, mo yan ba? Wala siya nag-exist, ang Father lang. Sa Old Testament, then pagkahot sa New Testament, itong nabuhi si Christ, nawala po daw ang pag-exist sa Father o sa Holy Spirit. Unya katong pagkayag na ni Christ, nawala na po si Christ kung ang Father, ang Holy Spirit na lang ang nag-exist. Muna yung modalism. Pero lahit ang ginatuuhan, di ba? Atong doktrina, no doctrine of kenosis. Nawala iyang pagkagad. Kani nga doktrina, wala siya nag-suggest niya nawala ang pagka-divine ni God, but He chose lang not to fully exercise His divine attributes. Samtang na siya sa kalibutan. Ang gibuhat ni Christ, He humbled Himself by taking on limitation and the nature of a servant, no, as a human. What pasabot kanang ang term ani ni Dr. Omon kay iyahan ang murag gitamunan ng kortina ang iyahang pagkagad. Nawala iyahan ang gitamunan para to fully relate sa ato ng mga tao. That is the doctrine of kenosis. Muna pasabot ani He made Himself nothing. So ato ning i-summarize itong verse 7. He made Himself nothing. Pasabot, Jesus willingly gave up His heavenly glory and privileges as God. He didn't stop being God, but He chose to set aside His divine rights. Iyang i-set aside iyang divine rights to live among us as a humble human being. Fully God siya gihapon and fully human. Tapos, taking the very nature of a servant. Wala siya nianhi as a powerful ruler or king. Dili na iyang purpose. Wala siya natao dito sa palasyo. Asa siya natao? Sa pasungan, di ba? Instead, He lived as a servant. Ubos ang iyang status kung nabuhi siya, helping, healing, and serving others. Pinapakita niya na I came to serve, not to be served. Muna pasabot sa taking the very nature of a servant. And then, being made in human likeness. Jesus became fully human. Experiencing life as we do. Bubatik niya kung siya gutom, bubatik siya pain, na siya joy and sorrow. Yet, ang kalahian lang nato sa iya He was without sin. But other than this, parin siya sa tuwa. Tao nga mubatik gihapon na feelings. Mubatik mo hunger and pain. Same siya sa tuwa. So, kung siya atong ma-learn ani, nano ako binig-share sa inyo tungod kay obedience requires surrendering personal desires to God's will, even when it's inconvenient or painful. To live like Christ lived a life of obedience. Kung saan yung klaseng obedience? Iyang surrender ang iyang position, even when it's inconvenient or painful. Nakabalo siya sa iyang gangatan, pero ni-obey gihapon siya ang Lord, sa Father, di ba? Mura ba, ang obedience, or ang ilang pag-obey kang God, kung ma-obey lang kang God, only when it's convenient, that is not living like Christ. Nakuha na to? Kung ma-obey ka kang God, only when it is convenient para sa tuwa, that is not living like Christ. Mura, daghan si Christ sugo ba? Daghan siya ang sugo. Pero piliin lang nato itong mga convenient lang sa tuwa. Katong sayon ba? Piliin lang nato itong, ay kani kay hindi ni hasol. Kaya na yung sugo ni Lord. Kung nga na ba? Murag, kung atong i-apply sa to sa balay, di ba ni? Sugo kasi umama. Sige na, kanang ibuta ang mga labunon sa washing. Tapos pag human og laba, ihalay. Tapos pagkahapon, buklasa. Karon, namili ra ka sa may sayo na atong tulo ka sugo.
Imong piliun sayon ra ning magkuan. Magbutang og ban, kay imo naman ipangbutang sa washing ang mga lamunon. Pero wala nimo gibuhat ang paghalay, wala ko nimo gibuklas. Wa makakahalay, wa ko makabuklas. Murag dipili lang nimo ba ang saang sayon ako. Murag makaingon ka ay nag-obey mo ang Lord. Only when it's convenient para sa imo ha. But what if it is inconvenient? What if ang suko sa imo sa Ginoo kay painful? What if dili siya muuyon sa imo hang kanang dili siya comfortable para sa imo ba? Are you willing to still obey God? Remember, partial obedience is disobedience. Sa tanaw nimo, malipay ba imong mama? Pag uli niya lang, wala man ihalay. Diba? Ni-obey ka, pero partial lang. That is still disobedience. Muna nga, kung mag-obey ka ng God, dapat dili lang when it's only convenient. Na mga sugo si Christ nga lisod. Na mga sugo si Christ nga uncomfortable para sa tuwa. But if we live like Christ, muna ato ang pwede buhaton. Siguro makasukyan sa kaugalingon ba? Ang anong sa si pastor, alam naman kung muadto kita, lisod-lisod kita. Siyempre dito magita sa sayon. Alam lisod-lisod na itong kaugalingon. Pwede ito makasulti anak. Pero we are talking about good living like Christ. And Christ lived a life of obedience even when it's inconvenient or painful. That is living like Christ. So, usa sa mga great example or illustration sa Bible nga atong pwede manununan ani. Kani siya.